Lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat. Nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat. Ito po mga kabunots, mga kababayan, ang matinding pahayag ni Senator Marcoleta patungkol dito sa ICC warrant at sa pag-aaresto kay Senator Bato at bakit siya umalis o tumakas o nagtatago. Alamin natin at tayo ay mag-react. Ito po ang buong pahayag, mga kabunots, mga kababayan. Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think, makikita ba natin si Senator Bato pagkataas nilang makuha? Di na. Kasi, wala na. Kaya sabi ko, hindi na kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. Oh. We owe it to himself. Makes sense. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Well, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyon kakakalas? Yung tao ginawa. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Yun. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo to? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRD kasi nandun na ako eh. Can you imagine? O sige kung gano'n lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, huwag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. Hirap naman nun. Nanalis na ako. So, saan ako Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, O yan, mga kabunots, mga kababayan, tanong ko lang po, palagay nyo po, kung real talk sa totoong buhay, kung kayo po sa kalagayan ni Senator Bato, papayag po kayo? Punta at hindi makikita masisilayan ng iyong mga kamag-anak. yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. In fairness, sinabi niya, iilan sa inyo, hindi naman lahat. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC. Sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililinlan lang nila kayo. Anong pinaglapalagi nila sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Balik-baliktarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah blah blah. In accordance. May in accordance. Ito yung hindi ko naririnig sa mga napapanood ko na nagpapaliwanag na ginagamit yung sinabi niya Republic Act 51. Meron palang in accordance with extradition laws. Okay. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Yan po mga kabunits, mga kababayan. Ano po, para po sa inyo, ano po yung masasabi nyo? Ang masasabi ko dito sa kanyang pahayag, may katuwiran naman pala eh. May nasasaad doon sa batas in accordance. So syempre attorney yung nagsasalita. Naniniwala po ako at sa totoong buhay, kung sa kalagayan ni Senator Bato, malamang pipiliin niya yung alternatibo na pamamaraan. Bakit? Sino bang may gusto na biglang dadamputin ng ibang dayuhan at dadalhin ka sa ibang bansa at never, at mahirap, ibig sabihin never, mahirap. Si Tatay Digong nga, ang hirap pumunta, kwenta ni Senator Munta nga siya, hindi siya pinagbigyan para makita man lang. Sa palagay nyo, sa pag kayo po,
Pagpalagay natin kayo po, halimbawa lang po, sa totoong buhay, sa real talk, gagawin nyo din po ba ang alternatibong ginawa ni Senator Bato? Tanong lang po yun. Kumbaga, opinion, reaction. So, ayan po, maraming salamat po mga kababayan, mga kabonets. I hope na nakuhang aral dito. Meron akong nakuha dito, yung in accordance. Ang alam ko kasi, sinasabi nila na pwede, may arrest, yung sinasabi nila, may arrest. So, pwede nilang huliin at pwedeng hindi. Depende na po sa mga law enforcer. Pero meron pa palang in accordance with the laws of Rome Statute. Yan yung sinabi ni Senator Marcoleta. So, at least kahit pa paano may aral. Okay? Kung gusto niyo yung mga ganitong klase ng opinion or video content, commentary, paki-subscribe, pa-like, and pa-comment. Pwede niyo pong i-share din po para matutunan nila yung mga wisdom na dumadaloy kay Senator Marcoleta. Maraming salamat po. See you sa sunod na upload natin. Maraming salamat muli sa ating mga kabonets at mga kababayan, at ang ginagawa po natin ay tayo pa ay kumukuha ng mga highlights sa mga Senate hearing sa House of Representatives, at tayo ay magbantay sa ating mga opisyal na nanungkulan sa ating bayan. Tignan natin at sana tama ang kanilang mga gagawin sa mga susunod na panahon, kasi krisis nga ang nangyayari dito sa ating bansa. Basta tama ang ginagawa ng ating mga opisyales, so suportahan natin sila. Pero kapag mali, pupunahin natin, at sana umupo ang dapat na umupo, na ang pakay ay makatulong sa mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat muli. Pakisupport na rin po ang ating munting channel, Bonete TV, para po maihayag natin ang ating damdamin at reaksyon, opinion sa mga pangyayari na nagkakaroon ng iba't ibang interpretation at iba't ibang opinion. May karapatan tayo dahil tayo ay Pilipino. Mabuhay po ang mga Pilipino, mga kababayan ko. Suportahan natin, doon po tayo sa tamang gawain ng ating mga opisyales.